Hello, my dear. Hello, hello, hello. Kumusta ka? My dear Leo. Kumusta ang ating mga my dear Leo? Eto na, my dear Leo, ang iyong first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, 2024, mga my dear Leo. And this is a general reading. So, reminder lang mga my dear Leo, na ang gagawin natin ngayon na general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear Leo, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Umpisahan natin ang iyong reading, my dear Leo, sa pagkuha ng overall energy galing sa labas. Oops! Ayun. Tingnan natin, my dear, anong sabi? I want you to choose. Ay! Inaapura. Parang gusto ko mamili ka. Parang ganon yung sabi ng outside energy. I want you to choose. Ako ba o siya? Sino ba sa aming dalawa? Char. Charot lang. Okay, tingnan natin, my dear. Pero merong energy na parang pinapipili ka, my dear, okay? Hindi ba yan as in relationship, my dear? Posible may kinalaman sa career, or may kinalaman sa love life, or may kinalaman sa pagpili mo ng damit, parang ganon, no? Pero parang ganon yung binabato, my dear, na energy sa'yo ng first 15 days of October na kinakailangan mo nang mamili, parang ganon. Okay? So, tingnan natin, my dear. Pressure cooker, my dear Leo. Para sinasabi, Leo, kailangan mo nang mamili. 'Di ba? Tingnan natin, my dear. Kasama niyan is the Ace of Wands. Okay? Yes, tama yung sinabi ko kanina, my dear. Related to sa energy ng new beginnings. Sa energy ng Ace of Wands, related sa energy ng new beginnings. Okay? Parang sinasabi, my dear Leo, na, oy, kailangan mo na magdesisyon, kailangan mo na mamili, aalis na yung barko, aalis na yung tren, maiiwanan ka, okay? Yun ang nakukuha ko dito. Kasi ang energy ng Ace of Wands is related sa energy ng action na may kinalaman sa new beginnings, okay? So, posibleng sa trabaho mo, posibleng sa mga bagay na, alam mo yon, sa opportunities, yun ang nakukuha ko. So, yun ang parang nangyayari na energy sa labas, okay? Posible din, my dear, na energy din to ng tao, no, na maka-experience ka rin na merong mga tao na parang pinipressure ka na, oy, gawa ka na ng desisyon, ganito, ganyan, nakasalalay sa'yo ang lahat, magdesisyon ka na. So, makakaramdam ka ng pressure. I can feel some pressure dito sa card na to. Okay? Na kinakailangan mo nang gumawa ng desisyon or hindi na pwede kung ano yung mga bagay na ginagawa mo as of this moment kasi hindi na siya nakakatulong. Related sa energy ng new beginnings, ayan, parang sinasabi na kinakailangan mo na mag-umpisa ulit, my dear Leo, parang ganon. Okay? Tingnan natin, my dear. Punta na tayo sa mismong reading mo kasi hindi mo reading yan. That is outside energy. My dear Leo, first 15 days of October. Dalawang shuffle na lang to, my dear. Na-shuffle ko naman na ito. So, hindi na ako masyadong magbababad pa sa kababalasa ng kababalasa. Kunin na natin ang iyong overall energy para sa first 15 days of October. Leo. My dear Leo. Ang iyong overall energy I see energy of death card. Aha. May kinakailangan kang putulin, my dear. Okay? Kaya nga pinapipili ka, my dear. Okay? So, pressure cooker talaga siya, my dear, kasi mayroon ka mga bagay na kinakailangan mo nang i-end or kinakailangan mo nang putulin. Teka, bababa ko tong tasa ko dahil nagkakalansing silang dalawa. Ayan, oh. Ayan. So, ibababa ko na siya. Ayan. Dahil nadidistract ako every time na ginaganon ko yung lamesa, nag-aano yung tasa at saka yung kanyang, basta yun na yun. Okay? Basta sa reading mo, my dear Leo, oy,
Death card. Related sa energy ng ending, my dear. Meron mga kinakailangan magtapos para meron mga mag-umpisa. Kung hindi ka gagawa ng ending, walang mag-uumpisa. Okay, yun ang nakukuha ko dyan. Let me see, my dear, kasama ng ating death card. Yun yung sinasabi ng outside energy na, Leo, pag hindi ka gumawa ng desisyon ngayon, maraming mga bagay ang lalagpas or maraming opportunities ang mawawala sa'yo. We have here the 7 of Wands. Ipaglalaban mo pa ba? Di ko alam, my dear, kung ano pinagdadaanan mo ngayon, pero ang bigat. May pag-asa pa ba? Diba? Anong kanta na yun? May pag-asa pa ba kung isusuko, kung ilalaban ko pa, damdamin ko ba ililimutin mo? Hindi ko alam yung lyrics. Okay? Pero dito sa card na to is more on parang worth it pa ba, my dear Leo, yung pinaglalaban mo? Parang ano pa ba siya? May punto pa ba yung pinaglalaban mo? Parang ganun. Okay? Masakit to pagdating sa energy ng love. Masakit to. Nararamdaman ko yung energy niya. Kasi ikaw parang pinaglalaban mo siya, my dear. Okay? The energy of the King of Sword. King of Sword is related sa energy ng change. Energy ng awakening. Okay? So, you will be receiving a lot of message, my dear, sa first 15 days of October related sa energy ng situation mo. Manghingi ka ng sign, ibibigay sa iyo yung sign. I think related to, my dear, sa sitwasyon na kinabibilangan mo ngayon, na posibleng hindi na worth it na ipaglaban. I think parang nasasayang yung energy mo. Okay? So, parang kinakailangan mo na talagang mamili. You will be receiving a lot of message, my dear, first 15 days of October related sa sitwasyon mo. Okay? Next. This is going to be the center of the card or the heart of the pyramid, the 9 of Cups. Sa energy ng 9 of Cups, related sa mga bagay na gusto mong mangyari, related sa mga manifestation mo. Parang ano to parang tinatanong ka, my dear, ng universe. Satisfied ka ba sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo? Masaya ka ba sa kanya? Parang ganon. Kung sa relationship, masaya ka ba sa kanya? Naibibigay niya ba yung mga pangangailangan mo? Nasusuklian niya ba yung, pangit man, my dear, pero parang may give and take ba sa loob ng relationship, or kung sa energy man ng trabaho, or sa energy ng career, sa energy ng friendship, sa energy ng family, meron bang give and take? Sabihin na lang natin ganun, my dear, meron bang give and take na nangyayari? Or ikaw lang yung lumalaban, my dear? Ikaw lang yung naniniwala na magwo-work to. Okay? Kasi ang energy ng first 15 days of October, my dear, kahit wala pa yung ibang mga card, nakukuha ko dito, ito yung energy ng pagbangon para sa'yo. Pagbangon, pag-uumpisa, yung mangarap ka ulit, 'di ba? I-ano mo yung sarili mo sa mundo, 'di ba? Extend your potential, 'di ba? Yun na nakukuha ko dito, my dear. Yung mag-umpisa ka ulit, bumangon ka ulit, magtanggal ka ng mga blockages in your life. Ang mahirap dito, my dear Leo, is meron kang 7 of Wands. Pinaglalaban mo siya, my dear. Siguro kahit na you are receiving a lot of message, kahit na maraming nagawa na sa iyo yung tao na yon o yung energy na yon, you keep on forgiving yung tao na yon. And minsan dahil sa love yan. Okay? Ang hirap ng sitwasyon mo. Okay, let's go, my dear. Minsan ang hirap din mag-let go kasi minsan anak mo, minsan asawa mo, 'di ba? Minsan pamilya mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Ang hirap mag-let go. Madali lang sabihin yung pag-let go, pero ang hirap-hirap niya talagang gawin. Pero yun nga, kagaya na sinasabi ko kanina, my dear Leo, pressure cooker para sa iyo ang first 15 days of
October kasi kailangan mo na talaga mag-decide. Kinakailangan mo nang gumawa ng ending. Walang mag-uumpisa hanggang hindi ka gagawa ng ending. Emperor, energy ng success. Papunta yung energy mo sa success. And minsan kaya nadidelay yung energy ng success, lagi kong sinasabi yan, is because ang dami mong daladalang excess baggage na hindi naman makakatulong sa'yo papunta sa journey mo sa success. Okay? So, yun yung parang kailangan mong tanggalin. Yung mga excess baggage na nagdudulot, my dear, ng delay sa mga manifestation mo. Kasi mapunta ka sa energy ng Emperor, which is energy of success. Ayan. Okay? Kung makikita mo rin tong dalawang card na to, my dear, Awakening, Emperor, nasa gitna yung energy ng mga manifestation mo. Parang ito yung manifestation mo, parang ito yung dilim, ito yung liwanag, no? Kumbaga parang umaasa ka pa rin na dito sa dilim na to merong mangyayaring liwanag, no? Minsan nangyayari yon, nagbabago yung tao, minsan nababago yung sitwasyon, pero sa energy mo, parang wala nang ibang solusyon kung hindi i-cut yung connection. Yun ang nakukuha ko lang, my dear, and then mag-proceed ka sa buhay mo, no? Yun ang nakukuha ko. Let's go, my dear! Kasi bakit? Kung nasabing parang wala nang pag-asa yung connection. Kasi death card yun nasa taas. And mismo ang universe na ang nagsabi, my dear, na mamili ka. Okay? Kung hindi ka na mamili, parang you will lose. Hindi naman everything. May mga bagay lang na mawawala. Diba? Sasabihin ko sana, you will lose everything. Diba? Temperance, yes. Hopya, talaga. Umaasa ka talaga na magbabago pa tong sitwasyon na to. My dear, walang magbabago maski ano pa ang gawin mo kung hindi i-implement yung pagbabago. Parang tao yan eh. Gusto ko magbago ka. Gusto ko ayusin mo ang buhay mo. Ganito, so on and so forth. Eh kung siya mismo ayaw niya magbago, walang mangyayari. Yung nag-i-implement ng pagbabago, kung ikaw man yun, marami kang sinasakripisyo para ma-implement lang yung pagbabago. Kasi, energy yan eh. Energy yung nilalabas mo. Effort yung nilalabas mo para magbago yung isang sitwasyon. Kaso ang problema, wala talaga magbabago kung walang cooperation, walang tulong para sa pamilya. Sa pamilya, sa relationship, you are supporting your family, and then gusto mo lang naman maging maayos ang buhay ng lahat, ganon. Pero kung hindi sila marunong humawak ng pera, wala silang mindset na kagaya nun sa'yo, paano magbabago yung sitwasyon? Ganon din sa energy ng relationship. Gusto mo lang maayos ang pamilya, gusto mo maayos lang ang tahanan, lahat gagawin mo naman para maayos ang tahanan, ang pamilya, pero kung yung partner mo hindi nakikipag-cooperate, wala din tayong magagawa. Posible din may reverse energy to. Baka ikaw din yung kailangan mamili ng landas. Maayos na landas or baluktot na landas, matuwid na landas, or alam mo yon, mayroon kang kinakailangan baguhin sa ginagawa mo as of this moment. Okay? Posibleng too much love, or baka ikaw na rin mismo, my dear Leo, yung naliligaw ng landas. Okay? So, tingnan natin, my dear. Last 3 cards for you, my dear Leo. Last Christmas char. I give you my heart. Naging Pasko. Okay. We have here the energy of the star. Okay? Itong dalawa na to, connected pa rin yan sa energy ng pagbabalance ng emosyon. Ang kinaibahan ng smart, ng smart, ano to? Telecom? ng star is energy ng iyong mga dreams. And kung makikita mo, nandito siya, my dear. Sa energy, nasa taas niya ang 9 of Cups related sa iyong mga manifestation. Parang inaabot niya, my dear. Sinasabi ng card na to, my dear, so far, na maraming humahadlang sa iyo, my dear, para maabot mo yung pangarap mo kasi ayaw mong tanggapin yung katotohanan. You keep on denying the reality na ibinibigay sa iyo. Yung mga sign, yung mga message. Walang masamang, my dear, walang masamang magpatawad. Pero sana, pag nagpatawad tayo, bigyan din natin ng chance na mag-grow yung mga tao na yon. 'Di ba? Kung may kinalaman man to sa tao, parang patawarin kita para makamove on ako, pero not to the point na parang uulit-ulitin mo yung ginagawa mo. Yung parang ganon. Okay? Next is the 4 of Wands. Related sa energy ng success. My dear, papunta ka talaga sa energy ng success.
magandang buhay, masaganang buhay. Kaso yun nga lang, may mga tao na hindi na pwedeng sumama sa journey mo. The Three of Swords, kinakailangan mong palayain, my dear. Papunta ka sa energy ng success, my dear. Maganda ang nakukuha kong energy sa susunod na taon para sa iyo, my dear. Pero yun nga lang, ang daan papuntang success, my dear, is napaka-kitid, napaka-kipot. Hindi lahat pwedeng sumama. Yun lang ang masasabi ko, my dear. Bottom deck of the card is the King of Pentacles, energy of provider. Ayan. The Ten of Pentacles, the Magician. Ayan, my dear. Kakayanin mo to maski mag-isa ka lang. Huwag ka lang circle or mapaikutan ng mga negative na energy. My dear, no? So, I hope na makagawa ka ng desisyon bago pa mahuli ang lahat, my dear. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!